Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pagsusugo ng iyong anak sa sanlibutan para aming maging tagapagligtas. Upang magbayad ng aming mga kasalanan. Upang aming maging katuwiran. Upang gawing pagpapala ang mga sumpa, upang sumunod sa mga bagay na aming sinuway sa iyo. At kami nagpapasalamat kay Kristo Jesus namin Panginoon na siyang nagbigay ng kalakasan at siyang nagbilang sa aming tapat sa ministeryo. Bagamat kami ay naging mapamusong at mapanakit, gayon pa may nakasumpong kami sa iyo ng awa, sapagat ang lahat ng kasalanan ginawa namin sa iyo ay ginawa namin dahil sa hindi namin pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At ang iyong pag-ibig ay sagana at mabiyaya tungo sa amin. Ito ay tapat na pasabi at dapat tanggapin ng lahat ng tao na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At marami akong kasalanan ginawa sa harapan mo. Gayunpaman, ipinakita mo ang iyong pagtitiis sa amin upang sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, kami rin ay matutong magtiis upang maging halimbawa sa lahat ng mga sasampalataya kay Kristo. Ngayon sa hari na walang katapusan, na walang kamatayan, ang nag-iisang maalam na Diyos ay sumakanya ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating pangangaral ngayong umaga ay nasa Mateo 1:1-17. Ang talaangkana ng hari. Matthew chapter 1 verse 1-17. Para sa marami ito ay mahirap basahin sapagkat puro pangalan. Gayunpaman ito ay magtuturo sa atin ng napakaraming bagay tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At naway tulungan tayo ng Banal na Espiritu na maintindihan natin ang mga katotohanan sa mga talatang ito. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Kapag pinag-uusapan ang pagiging hari, hindi sapat ang lakas o galing. Ang pinakamahalaga ay ang dugo. Ang dugo ng pamilya, ang tala ng angkan, ang siyang nagpapatunay kung sino ang tunay na may karapatan sa trono. Ito ang dahilan kung bakit ang buong mundo ay tumutok nang ipinanganak si Prince George, anak ni Prince William at Princess Kate ng England. Hindi lang dahil siya isang gol ng isang sikat na pamilya, kundi dahil ang kanyang angkan ang nagsasabing bilang araw, ang sanggol na ipinanganak ay maaaring maupo sa trono. Kung wala ang tala ng lahi, hindi siya maituturing na lehitimong tagapagmana. Ganyan din sa mga negosyo. Kapag ang may-ari ng isang family corporation ay pumanaw, agad na ang tanong, sino ang magmamana? Hindi sapat na marunong o magaling ang isang tao kung wala siyang pangalan sa talaan ng pamilya o wala siyang birth certificate, wala siyang karapatan na umangkin ng negosyo. Ang dokumento ng angkan ang nagiging pinakamahalagang ebidensya.
Sa Pilipinas, mas kilala natin ito sa usapin ng mga lupa. Ilang pamilya ang nag-aaway-away at nagdadala ng mga kaso sa korte. Pero sa huli, isa lang ang batayan. Sino ang tunay na may-ari? Ang titulo at ang pangalan sa tala ng pamilya. Kaya hindi nakakapagtaka na sinimulan ni Mateo ang kanyang ebanghelyo sa isang listahan ng mga pangalan. Para sa ilan, ito ay tila boring. Pero sa mga Hudyo, ito ay napakahalaga. Ito ang opisyal na patunay na si Jesus ang anak ni David at katuparan ng pangako kay Abraham. Ang Matthew chapter 1 verse 1 hanggang 17 ay parang titulo ng kaharian na nagsasabing si Jesus ay hindi lamang guro o propeta, kundi ang lehitimong hari na may legal at espiritual na karapatan upang mamuno. Bago ipakita ni Mateo ang kapanganakan ni Jesus, ipinakita muna niya ang talaang kanan niya upang patunay na si Jesus ang tunay na anak ni David, may karapatang umupo bilang hari. At si Jesus ay tunay na anak ni Abraham, nakatuparan ng pangako ng Diyos na pagpapalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang binhi. Ang salitang talaang kanan ay nangangahulugang talaan ng lahi o listahan ng pinagmulan ng isang pamilya. Para itong family tree na nakasulat na nagpapatunay kung kanino ka nang galing at kung saan ka kabilang. Ang talaang kanan o aklat ng saling lahi ni Hesukristo ay hindi lamang talaan ng mga pangalan kundi isang buod ng buong plano ng Diyos sa kasaysayan mula sa Genesis hanggang kay Malakias. Kung titignan natin sa verse 17 bilang gabay ng ating exposition ngayong umaga, ang talaang kanan ay nahahati sa 3 yugto. Ang unang yugto mula kay Abraham hanggang kay David. Ang pangalawang yugto mula kay David hanggang sa pagkabihag sa Babylonia. At pangatlong yugto ay mula sa pagkabihag hanggang sa ating Panginoong Hesukristo. Diyan natin titignan ang mga talata natin ngayong umaga. Sa unang bahagi, sa verse 2 hanggang verse 5, mababasa natin na naging anak ni Abraham si Isaac at naging anak ni Isaac si Jacob at naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Zara, at naging anak ni Fares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse ang haring David. Dito ipinakita ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Si Abraham na noon ay walang anak, ay nagkaroon ng mga apo. Nagkaroon ng isang saling lahi. Kung maaalala natin sa Genesis 12 verse 1 hanggang 3, tinawag ng Panginoon si Abraham upang iwan ang kanyang lupain at ang kanyang mga kamag-anak. At ipinangako sa kanya ng Diyos na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ang Israel ay isang bansang binuo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagtupad sa kanyang pangako kay Abraham. Sinabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 9, ganito ang sabi ng Panginoon sa Israel: ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon. At dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon mong Diyos ay siyang Diyos
Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Sa Isaiah chapter 41, verse 8, ganito pa rin ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Muli itong pinagtibay sa Genesis chapter 22, verse 17 hanggang 18, kung saang sinabi ng Diyos na ang kanyang binhi ay pararamihin na parang bituin at buhangin, at sa pamamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Ang Israel ay ginawang bansa upang magpakilala ng tunay na pananampalataya sa buong sanlibutan. Isaiah 49 verse 6. Isaiah 49 verse 6, ganito pa rin ang sinasabi tungkol sa Israel. Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at isauli at iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Yan ang unang bahagi. Napansin nyo na hindi na natin iisa-isahin ang bawat mga pangalan dyan sapagkat tayo'y uubos ng maraming oras. Ang pangalawang bahagi sa verse 6 hanggang verse 11. Simula kay Haring David hanggang sa pagkabihag sa Babylonia. At naging anak ni David si Salomon doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Rehoboam. At naging anak ni Rehoboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat. At naging anak ni Josaphat si Joram. At naging anak ni Joram si Ozias. At naging anak ni Ozias si Joatam. At naging anak ni Joatam si Akas. At naging anak ni Akas si Ezekias. At naging anak ni Ezekias si Manases. At naging anak ni Manases si Amon. At naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias. At ang kanyang mga kapatid ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babylonia. Ang yugtong ito ay kumulang 400 years. Mula 1010 BC hanggang 586 BC. Ito ay nagpapakita ng pangako ng Diyos kay David ng isang kahariang walang hanggan. Ipinangako ng Diyos kay David na mula sa kanyang binhi ay may uupo sa trono at ang kanyang kaharian ay itatatag magpakailanman. Para sa reference, tignan natin sa 1 Chronicles chapter 17 verse 10 hanggang 14. Binibigay natin ang mga reference sa lumang tipan upang makita natin mga kapatid na ang bagong tipan ay meron siyang tinutupad, meron siyang sinasandigan mula sa lumang tipan at ang Biblia ay isang aklat lamang. Bagamat ito ay isinulat sa pagitan ng mga libong taon. Sa 1 Chronicles 17 verse 10 hanggang 14, at gaya ng araw na maghalal ako ng mga hukom upang malagay sa aking bayang Israel at aking pasusukuin ang lahat mong mga kaaway. Bukod dito, isinasaysay ko sa iyo na ipagtatayo ka ng Panginoon ng isang bahay o sambahayan. At mangyayari pagka ang iyong araw ay nalubos, na ikaw ay marapat yumaon na makasama ng iyong mga magulang, na aking patatatagin ang iyong binhi pagkamatay mo na magiging sa iyong mga anak, at aking itatatag ang kanyang kaharian, kanyang ipagtatayo ako ng isang bahay, at aking itatatag ang kanyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak, at hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kanya, gaya ng aking pagkuha roon sa nauna sa iyo, kundi siya ay aking ilalagay sa aking bahay, at sa aking kaharian magpakailanman, at ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Subalit,
Ang yugtong ito ay punong-puno ng pagsamba sa Diyos at paglaban sa Diyos mula kay Solomon, ni anak ni David. Bagamat may mga mabubuting hari din dito, subalit marami pa rin, mas marami ang pagkakamali ng tao sa harapan ng Diyos. Mula kay Solomon hanggang kay Jeconias, na tinatawag din na Konya at Joaquin sa Lumang Tipan. Tignan natin sa 2 Chronicles 36. 2 Chronicles 36 verse 9 to 10. Si Joaquin o si Jeconias ay may 8 taong gulang nang siya ay magpasimulang maghari. At siya ay nagharing 3 buwan at 10 araw sa Jerusalem, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sa pagpihit ng taon, si Nabucodonosor ay nagsugo at dinala siya sa Babylonia, pati ng mga mainam na sisidlan ng bahay ng Panginoon, at ginawang hari si Sedekias na kanyang kapatid sa Huda at sa Jerusalem. So itong ating binasa sa verse 6 hanggang verse 11 ay linya ng mga hari. Na ang huling haring binanggit dito na nasa linya ni Haring David ay si Jeconias. Bagamat hindi siya ang huling hari sa Huda. Gayunpaman, si Jeconias ay binigyan ng sumpa ng Diyos dahil sa kanyang kasamaan. At ang sumpa sa kanya ng Diyos ay ito: wala ng anak si Jeconias na maghahari pagkatapos niya. Sa Jeremiah chapter 22 verse 24 hanggang 30, dahil sa kasamaan ni Jeconias, ganito ang sinabi ng Panginoon: buhay ako, sabi ng Panginoon, bagamat si Conias na anak ni Joaquin na hari sa Huda ay maging singsing na panatak sa aking kanang kamay, akin ngang huhugutin ka mula roon. At aking ibibigay ka sa kamay na nagsisiusig ng iyong buhay, at sa kamay nila na iyong kinatatakutan, sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at sa kamay ng mga Kaldeo. At itataboy ka, at ang iyong ina na nanganak sa iyo sa ibang lupain na hindi pinapanganakan sa iyo. At doon kayo mamamatay. Ngunit sa lupain na pinagnanasaan ng kanilang kaluluwa na pagbalikan, doon hindi sila makababalik. Ito bagang lalaking si Conias ay isang sisidlang basag na walang kabuluhan? Siya bagay sisidlan na hindi kinaluluguran? Bakit kanilang itinataboy siya at ang kanyang angkan at itinapon sa lupain na hindi nila kilala? O lupa, lupa, lupa. Iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon: isulat ninyo ang lalaking ito na walang anak, ang lalaki na hindi giginhawa sa kanyang mga kaarawan, sapagkat walang tao sa kanyang angkan na giginhawa pa na nauupo sa luklukan ni David, hindi na magpupuno pa sa Huda. So isinumpa ng Diyos si Jeconias na ang kanyang ang mga anak niya ay hindi na magmamana ng trono ni David. Kaya ang pinalit sa kanya ng hari ng Babylonia ay kanyang kapatid, si Sedekias. Ay pinalit ng hari ng Babylonia kay Jeconias para maghari. Subalit si Sedekias ay nagpatuloy pa rin sa kasamaan hanggang sa tuluyang mawasak ang Jerusalem at ang templo. Hindi na natin ito kailangan basahin, subalit mas mabuti na makita natin kung anong kalagayan ng Israel sa dulo na ikalawang yugtong ito. Sa 2 Chronicles 36, verse 11 hanggang 20. Ganito ang naging resulta ng pagpapatuloy sa kasalanan ng mga anak ni David. Si Sedekias ay may 21 taong gulang nang siya ay magpasimulang maghari. Siya ay nagharing 11 taon sa Jerusalem, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Siya ay hindi nagpakababa sa harap ni Jeremias na propeta na nagsasalita ng galing sa bibig ng Panginoon. At siya rin na may naghimagsik laban sa haring Nabucodonosor na siyang nagpasumpa sa kanya sa pangalan ng Diyos. Ngunit pinapagmatigas niya ang kanyang ulo
at pinagmatigas niya ang kanyang puso sa panunumbalik sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Bukod dito'y lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalansang na mainam ayon sa lahat na karumal-dumal na mga bansa. At kanilang dinumihan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem, at ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya ay nagdadalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita, at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Kaya dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kaldeo na siyang pumatay sa kanilang mga binata sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sanktuaryo. At hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. At ang lahat ng kasangkapan ng bahay ng Diyos, maliit, malaki at maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari at ng kanyang mga prinsipe, lahat ng mga ito'y dinala niya sa Babylonia. At sinunog nila ang bahay ng Diyos, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem, at sinunog ang lahat ng bahay na hari niya, at giniba ang lahat ng mainam na sisidlan niyaon. At ang mga nakatanan sa tabak ay dinala niya sa Babylonia, at naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa paghahari ng kaharian ng Persya. Malungkot. Yan ang dulo ng ikalawang yugto. Simula kay David hanggang kay Jeconias at ng kanyang mga kapatid sa pagkabihag sa Babylonia. Sa pangatlong bahagi, verse 12 hanggang verse 16, ito ay halos 600 taon. 586 BC hanggang 4 BC. At ang 4 BC, yan ay approximately na taon na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Israel ay nasakop ng iba't ibang kaharian. Babasahin muna natin. Verse 12 hanggang verse 16. At pagkatapos ng pagkadalambihag sa Babylonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zorobabel, at naging anak ni Zorobabel si Abiud, at naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor, at naging anak ni Azor si Sadok, at naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud, at naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa panahong ito, ang Israel ay nasakop ng iba't ibang kaharian. Bagamat sa panahon ng Persian Empire, pinayagan ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem, galing sa Babylonia para itayo ang templo. Muling nakabalik ang Israel sa kanilang lupain, ngunit hindi na nila naranasan ang dating kaluwalhatian ng kaharian ni David. Sila ay nanatiling sakop ng ibang bansa. Ang mga sumunod na panahong ito ay tinatawag na intertestamental period o yung sinatawag na 400 years sa pagitan ni Propeta Malakias at Ebanghelyo ni Mateo. Ito ay tinatawag na silent years sapagkat mula sa huling propeta sa lumang tipan, wala ng propetang isinugo at walang bagong pahayag mula sa Diyos. Kaya nangaral si Juan Bautista sa pagbubukas ng Ebanghelyo, umasa ang mga Hudyo na muli na silang inalala ng Diyos. 400 taon ang pagitan. Sa kabila nito, ang mga matatapat na Hudyo ay nanghawak sa pangako ng Diyos. Jeremiah 23:5 hanggang 6, nangako ang Panginoon, Jeremiah 23:5 hanggang 6, narito ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari,
at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Huda at ang Israel at tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Yan ang chapter 1 verse 1 hanggang 17, ang talaangkanan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng lahing ito, ng pangako ng Diyos kay Abraham at pangako ng Diyos kay David. Ang kanyang kapanganakan ay ating papaksain sa susunod na pangangaral. Ang kapanganakan ng hari sa chapter 1 verse 18 hanggang verse 25. Tignan natin ang implikasyon. Ano ang implikasyon ng pagbasa natin ng talaangkanan ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit kailangang magkatawang tao ang Panginoong Hesukristo bilang Hudyo? Bakit sa Israel? Bakit anak ni Abraham? Bakit anak ni David? Paliwanag si Apostol Pablo kung anong layunin ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo bilang Hudyo. Basahin natin sa Roma. Sa Romans 15 verse 8 hanggang 10. Romans 15 verse 8 hanggang 10. Sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli o ginawang ministro ng mga Hudyo dahil sa katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang, at upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Gaya ng nasusulat, kaya nga't ikaw ay aking papupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako sa iyong pangalan. At muli sinasabi niya, makigalak kayo, kayong mga hintil sa kanyang bayan. Tatlong dahilan kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo bilang tao at isang Hudyo. Una, dahil sa katotohanan ng Diyos. Pangalawa, para mapagtibay ang pangakong ibinigay sa mga magulang o sa mga patriarka. Pangatlo, upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Isa-isahin natin. Una, nagkatawang tao sa Hesukristo bilang Hudyo dahil sa katotohanan ng Diyos. Ang Diyos na nagpahayag kay Abraham at sa mga propeta na ngayon ay binabasa natin sa mga banal na kasulatan ay Diyos na nag-uutos ng eksklusibong pagsamba. Samantalang ang mga bansa na hindi kabilang sa Israel ay napakaraming Diyos na tinatawag. Ang mga hintil ay maraming Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa sa buhay. Pero ang Israel ay katangi-tangi sapagkat meron lamang silang iisang Diyos. Subalit kaibahan sa Diyos ng Israel, sinasabi ng Diyos na ito ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. Si Jehovah ay nagpahayag ng kanyang sarili, ay nag-iisa na lumikha at naghahari sa buong sangkalawakan. Na sinasabi ni Jehovah, ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga hintil ay hindi tunay na Diyos. Ako lang ang tunay na Diyos. Sa Deuteronomy chapter 5, verse 6 hanggang 10, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa Israel. Deuteronomy chapter 5, verse 6 hanggang 10, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis na anumang anyo na nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. At pinakikitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Kaya binuo ang Israel bilang isang bansa
para sa layuning ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansang hindi nakakakilala sa kanya. Samantalang ang mga hintil ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, kanilang pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng mga kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa mga nilalang kaysa sa mga lumalang. Ang Diyos na dapat purihin magpakailanman. Subalit patungkol sa Israel, ganito ang sinasabi, Isaiah chapter 43 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. At ano ang layunin? Verse 10, At kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Kaya nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, ipinakilala na sa atin ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 1 John 5:20. Alam natin na walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Juan 1:18. Sa pagkakilala sa tunay na Diyos, ay pagkaunawa din ng Kanyang katuwiran at kaharian. Ito ang realidad na hindi nakikita at pinipilit tanggihan ng mga tao sa sanlibutan, na ang Diyos ay hari at ang Diyos ay naghahari sa lahat ng bagay. Anuman ang kataasan at kalakasan na maabot ng tao, sa dulo ang lahat ay mananagot at masasakop sa paghahari ng Diyos. Merong man mas importante na dapat pinagsisikapan ng tao. Dito sa daigdig, ang lahat ng yan ay panandalian lamang. Yan ang realidad na hindi nakikita ng tao at kanyang tinatanggihan. Ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa lupang ito para patotohanan ang realidad na ito. Nang siya'y niliti sa harap ni Pilato, John 18 verse 36 hanggang 39, John 18:36 hanggang 39, sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian na hindi rito. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, Ikaw nga bagay hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako'y naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. At ito ang pinatotohanan ni Kristo na may Diyos at may tunay na Diyos at naghahari ang tunay na Diyos na ipinadala ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosa ng lahat ng bansa ay pawang kasinungalingan. Naparito si Kristo para ipakilala ang tunay na Diyos. Pangalawa, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Sa lumang tipan sa mga Hudyo, ipinangako ang mga banal na bagay. Romans chapter 9 verse 4 to 5, napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Sa mga pangangaral ng mga apostoles, mga apostol ay nangaral, binigyan nila ng emphasis
na ang pangako ng Diyos ay natupad na sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin sa gawa. Sa Acts chapter 3 verse 24 hanggang 26. Nangaral si Pedro, ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham, at sa inyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus, ay isinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. And then, chapter 13, verse 32 hanggang 33 ng Acts, si Apostol Pablo rin ay nangaral na nagbigay ng emphasis na si Jesucristo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Acts 13, 32 hanggang 33. Dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya sa Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay sentrong bahagi ng Ebanghelyo. Bilang katuparan ng pangako ng Diyos mula ng una, nang sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ganito niya inumpisahan. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Nasa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ang Ebanghelyo ay hindi imbensyon sa bagong tipan. Ito ay nagsimula sa lumang tipan bilang pangako ng Diyos sa Israel na natupad sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinangaral una sa mga Hudyo at gayon din sa buong sanlibutan hanggang sa katapusan ng panahon. Pangatlong dahilan kung bakit nagkatawang tao sa Jesucristo bilang Hudyo. Pangatlong bahagi, pangatlong puntos, at ito ay importante sa atin. Sapagkat hindi tayo Hudyo, tayo ay mga hintil. Upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Sapagkat ang pangako niya sa kanyang bayan ay natupad na, ang kanyang universal na layunin ay maisa sa katuparan na. Tandaan natin, gumawa ang Diyos ng langit at lupa. Ang intensyon niya, kaligtasan ng buong sanlibutan. Kung kaya lamang inumpisahan niya sa isang bansa, sa Israel na kanyang saksi, kagaya ng sinabi kanina, na kung tinupad na ng Diyos ang pangako niya sa Israel, maaari na mula sa Israel, ang Ebanghelyo ay dumating na rin sa ibang mga bansa, kagaya ng sa atin. Sa verse 9 hanggang verse 12, ng Romans 15, bumanggit si Apostol Pablo ng mga talata mula sa lumang tipan upang patunayan ang layunin na ito ng Diyos. Psalms 18 verse 49, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng papuri sa iyong pangalan. Yan ay Romans 15:9, kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako sa iyong pangalan. Yung Romans 15:10 na sinasabi at muling sinasabi niya, makigalak kayong mga hintil sa kanyang bayan,
Nasa Deuteronomy 32 verse 43. Sa panahon pa lang ni Moises, iniimbitahan na ang mga bansa na makigalak kasama ng Israel. Yung Romans 15 verse 11 ay kinuha sa Psalms 117 verse 1. At yung Romans 15 verse 12 ay kinuha sa Isaiah chapter 11 verse 10. Pero kung merong isang talata na talagang magpapatibay ng mga bagay nito, ay pumunta tayo sa Galacia. Galatia chapter 3 verse 8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan, tinutukoy ni Apostol Pablo ang lumang tipan dito. Sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sa umpisa pa lang, plinano ng Diyos na ang mga ihintil ay makabahagi sa mga pagpapalang ibinakita niya una kay Abraham at sa lahi ni Abraham. Subalit tignan natin ito. Ang awa na ito ng Panginoong Diyos ay kanyang iniaabot sa mga bansang hindi nakakakilala sa Kanya at namumuhay sa makasalanang pamumuhay upang makabahagi sa Kanyang paghahari. Pansinin ninyo doon sa talaang kanan na ating binasa. Meron tayong nakita, may nakasali na dalawang patutot, si Tamar at si Rahab. Meron tayong nakitang ibang lahi na kalaban ng Israel, si Rahab at si Ruth, na mga hindi Israelita, subalit naging ninuno ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa laman. Nakakita tayo ng isang mapangalunyang babae, si Bathsheba, na kasama sa talaang kanan ng ating Panginoong Hesukristo. Nabuhay pa ang kanyang asawa na si Uriah, sumama na siya kay David. Idagdag pa natin na ang linya ng mga hari ay pinatawan ng sumpa ng Diyos at ang mga taong may likas na kahinaan. Silang lahat ay nabigyang katubusan sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng dugo ng bagong tipan. Simula noon ay tumatawag na ang Diyos sa pagsisisi. Si Propeta Isaiah ay nagsabi, Isaiah 55 verse 3 hanggang 7, inyong ikiling ang inyong tenga. Isaiah 55 verse 3 hanggang 7, inyong ikiling ang inyong tenga, magsiparito kayo sa akin, kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. Sa makatuwid bagay ang tunay na kaawaan ni David. Narito, ibinibigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan. Napatnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala. At bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo. Dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya, samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kakaawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ang biyayang ito ay nakarating sa atin. Ang biyayang ito ay dapat nating ipagpasalamat ng lubos sa Diyos.
Sumulat si Apostol Pablo sa mga Hintil sa Ephesians chapter 2 verse 11 hanggang 13. Kaya nga alalahanin ninyo nung una, noong una mga Hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli, niyang tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo nung panahong yaon ay hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Tatlong dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo at pinatunayan ng kanyang talaang kanan na siya ay pinanganak na isang Hudyo. Para patunayan ng Diyos na totoo, para pagtibayin ang mga pangako ng Diyos sa mga patriarka. At pangatlo, para tayong mga Hintil ay makaluwalhati rin sa Diyos at makabahagi din sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mga Hintil tayo na nakalapit sa biyaya ng Diyos. Anong gagawin natin? Ano ang exhortation ngayong umaga? May sinasabi si Pedro sa mga bagay na yan. Magbasa tayo. Unang Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 7 hanggang 10. Sa inyo ngang nananampalataya, siya ay mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila'y natitisod sa salita, palibhasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Bilang mga naisali lamang, mga naihabol ng biyaya ng Diyos, meron tayong malaking dahilan para ipahayag ang karangalan ni Kristo, na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Nang binasa natin ang Mateo 1 hanggang 17, ang talaang kanan ng hari ay nagpapakita na tayo ay hindi niya mga kababayan. Hindi tayo kaano-ano ni Kristo. Hindi tayo kaano-ano ni Abraham. Hindi tayo kaano-ano ni David. Subalit sa awa ng Panginoong Diyos sa atin, tayo ay ibinilang niya sa kanila na lahing hirang. Ibinahagi sa atin ng Diyos ang mga paglilingkod bilang isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, at bayang pag-aari ng Diyos. Hinihikayat tayo ngayon na ipahayag ang kanyang karangalan. Ipakita sa sanlibutan na si Jesucristo ay maluwalhati. Ipakita sa sanlibutan na si Jesucristo ay mahalaga. Ganyan ipinapakita sa sanlibutan ang mga karangalan ni Kristo. Sapagkat tayo'y tumawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sapagkat tayo'y tumawid
Mula sa walang awa, tungo sa awa ng Diyos. Sumulat si Pedro. At ito ang exhortation. Mga 6 na bagay ito. Una, ipinapahayag natin ang karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay sa Diyos lamang. Sapagkat nang tayo ay Kanyang tinubos, nang nilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag, hindi naman tayo ginamitan ng material. Hindi pera ang pinang-akit sa atin para tumalikod sa kadiliman. Hindi material ang ginamit ng Diyos para takbuhin natin ang bagong buhay kay Kristo. Kung kaya't ipinahahayag natin sa sanlibutan ang karangalan ni Kristo kapag ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay sa Diyos lang. 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 21. Inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala ng una bago pa itinatag ang sanlibutan, ngunit inahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nasa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, nasa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Hindi natin nabibigyan ng karangalan si Kristo kung nakikita tayo ng sanlibutan na ang pag-asa natin sa Diyos hindi matatag. Nabuhay si Kristo mula sa mga patay at ipinakita niya sa Kanyang muling pagkabuhay ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya't wala tayong ibang pinaglalagakan ng ating pagtitiwala maliban sa Diyos na nakilala natin mula sa banal na kasulatan. Pangalawa, ipinahahayag natin ang karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag namumuhay tayong malinis, masunurin, at may pag-ibig sa ating mga kapatid bilang bayan ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng Kanyang salita at hindi sa gawa ng laman. Wala tayong pwedeng gawin sa ating sarili para mapabilang tayo sa banal na bayan. Hindi tayo Hudyo panlabas. Subalit ginawa tayong Hudyo sa panloob. At dahil sa bagong kalikasan kay Kristo, sinusunod natin ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga kapatid at pag-ibig sa Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 22 hanggang 25. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Bakit? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng Kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman.
At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangangaral sa inyo. Kaya nga ang pagbabagong dinadala sa atin ng banal na Espiritu, hindi panandalian. Ang ipinanganak na muli ay anak ng Diyos magpakailanman. Ang kanyang bunga ay mananatili sapagkat siya'y nananatili kay Kristo at si Kristo ay hindi nagbabago. Pinababangalan natin si Kristo kapag sinasabi natin na tayo ay mga born again at nakikita sa buhay natin ang bagong buhay na dahil sa salita ng Diyos. Pangatlo, ipinahahayag natin ang karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag mas ninanasa natin ang pagkaing espiritual, ang salita ng Diyos, kaysa sa masasamang gawain natin sa dating buhay. Bakit? Sapagkat natikman na natin na mabiyaya ang Panginoon. Ipinahahayag natin ang karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag mas ninanasa natin ang pagkaing espiritual at ang salita ng Diyos kaysa sa masasamang gawain natin sa dati nating buhay. 1 Peter chapter 2 verse 1 hanggang 3. Kaya nga sa paghihiwalay sa lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ang lahat ng panlalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, naukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas, upang malubos ang inyong kaligtasan, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Naluluwalhati ang Diyos sa sanlibutan, sa langit, dito sa lupa, kapag ating ipinakikita, O Diyos, gusto ko ang hanapin ang iyong salita. Na mas importante ang salita mo kaysa sa Facebook, kaysa sa YouTube, kaysa sa social media, at sa kahit anumang source ng information, sapagkat ang mga bagay dyan sa sanlibutan nang tuturo lang sa akin ng lahat ng kasamaan. Tinuturuan lang ako ng mga bagay na yan na mandaya. Tinuturuan ako niya magpaimbabaw. Tinuturuan ako niyan mainggit. Tinuturuan ako niyan na magalit. Tinuturuan ako niyan manlait. Pag ganyan sa Facebook, hindi mo naman kaano-ano, pero nakakakita ka ng kalait-lait. Naluluwalhati ang Diyos. Naluluwalhati si Kristo. At ipinakikita natin sa sanlibutan na pinababangalan natin si Kristo sapagkat mahal natin ang salita ng Diyos. Ang ating buhay ay nakadepende dyan. Tayo ay mga tao na hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa makakita, nagpapakilalang Kristiyano, hindi nagbubuklat ng Bible. Facebook ng Facebook. Busy sa salita ng Diyos. Hindi busy sa salita ng Diyos. Kung ipinanganak tayo sa Espiritu, magnasa tayo sa mga bagay na spiritual. Magtatakang sanlibutan, paano nakakasurvive itong mga to? Itong sikreto namin. Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at landas sa aking mga daan at ilaw sa aking mga landas. Pang-apat, ipinahahayag natin ang mga karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay naghahandog ng mga espiritual na sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay buhay na nakadepende sa Panginoong Hesukristo. Bakit?
sapagkat siya ang pundasyon ng ating buhay. At bilang si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, ano tayo? Tayo ay mga batong buhay. Para saan? Para maging bahagi ng espiritual na bahay. Ito ang iglesia na kanyang itinatayo. Hindi ko maintindihan kung merong Kristiyano na nagsasabing nakatayo siya kay Kristo na hindi matibay sa iglesia. Si Kristo ay bato sa panulok at bawat isa na nakatindig kay Kristo ay batong buhay. Walang silbi ang nag-iisang bato, maliban na ito'y maging bahagi ng isang gusali. Diyan tayo nakakapaghandog ng mga espiritual na sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. Sa tahanan na binubuo ng Diyos, ang kanyang iglesia. Kaya sinabi niya sa Roma 12, mag-iba tayo ng pag-iisip, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Bakit may sariling buhay na binubuo sa iyo ang Diyos? Na hindi ayon sa takbo ng sanlibutan ito. At ibibigay mo ang pinakamainam na paglilingkod sa Diyos. Ang iyong katawan, isang haing buhay na katanggap-tanggap sa Panginoon, na gumagawa at nananatili sa kalooban ng Diyos. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5 na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, naggaya ng mga batong buhay. Dalawang batong buhay na tinutukoy dito. Una si Kristo. Pangalawa, ang mga Kristiyano. Bakit kailangang lumapit ang mga Kristiyano kay Kristo? Sapagkat ang mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi natin pinaparangalan ang ating Panginoong Hesukristo kapag sinasabi natin na nakatayo tayo kay Kristo pero pinababayaan natin ang iglesia. Panlima, ipinahahayag natin ang karangalan ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay patuloy na nananampalataya at nagpapahalaga sa Kanya sa kabila ng maraming nagtatakwil sa Kanya at sumusuway at natitisod sa Kanyang salita. Ang ating pananampalataya at pagpapahalaga ay hindi napapahiya sapagkat ito'y iniingatan ni Kristo at pinatutunayan niya habang lumilipas ang mga araw. Naluluwalhati ang Panginoong Hesukristo. Pinabarangalan natin siya sapagkat kahit marami nang sumusuway sa salita ng Diyos, nagpapahalaga pa rin tayo. Kahit marami nang tumatalikod sa pananampalataya, nananampalataya pa rin tayo. 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Siyon ng isang batong panulok na pangulo. Hirang at mahalaga, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nananampalataya, si Kristo ay mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, si Kristo ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay. Subalit si Kristo rin na naging pangulo sa panulok at batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila'y natitisod sa salita. Palibhasa ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Sa panahong ito na ang mga taong nagpapakilalang Kristiyano, si Kristo ang hadlang sa kanilang mga pangarap. Si Kristo ang hadlang sa kanilang mga kasiyahan. Pero sasabihin nilang Kristiyano sila, pero si Kristo ang nagpapalungkot sa kanila.
Si Kristo ang nagpapalayas sa kanila sa mga iglesia. At ang salita ng Diyos ang nakakatisod sa kanila. Subalit napaparangalan natin si Kristo sapagkat nananatili tayo sa pananampalataya. At habang nananampalataya tayo, pinatutunayan ni Kristo. Hindi tayo napapahiya sa pananampalatayang ito. Sapagkat si Kristo ang gumawa at tumapos ng ating pananampalataya. Hindi tayo kasama doon sa mga tumatalikod. Hindi tayo yung mga nagpapatuloy hanggang makita natin ang kaligtasang ito na binibigay sa atin ng Panginoon. Panghuli, ipinahahayag natin ang karangalan ng ating Panginoong Hesukristo kapag tayo ay nagpipigil sa masasamang pita at nag-iingat sa ating mga patotoo sa kabila ng maraming pag-uusig. Bakit? Sapagkat tinatanggap natin na hindi tayo mga taga-sanlibutan. Naluluwalhati ang Diyos sa pakikipaglaban sa pananampalataya. Naluluwalhati ang Diyos sa pakikipagdigma. Sapagkat, o Diyos, kahit gaano o kahina, hindi ko basta-basta ibibigay ang posisyon na ipinagkatiwala sa akin ni Kristo. Hindi ko basta-basta ipagpapalit ang mga pangako sa akin ng Diyos sa panandali ang pangako ng sanlibutan. Naluluwalhati ang Diyos sapagkat ipinakikita natin na hindi tayo kagaya ni Esau na nagutom lang, binaliwala na ang mga pangako ng Diyos. Unang Pedro, chapter 2, verse 11 hanggang 12, mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Bakit ba tayo nagsisipaglakbay? Hindi tayo taga rito. Ang ating kaharian ay wala dito. Kagaya ni Kristo na ang kaharian niya ay hindi sa sanlibutang ito. Tayo ay naghihintay sa Kanya at kasama Niya at kakasamahin Niya tayo sa walang hanggan. Kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman. Oh, napakahirap. Subalit kailangang makipaglaban sa pananampalataya. Kahit ang anak ng Diyos nanalangin na may pagluha, na, O Diyos, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang masunod. At nalugod sa Kanya ang Ama. Hindi nagbago ang tono ng Diyos kay Kristo simula sa una hanggang sa katapusan. Ito ang iniibig kong anak. Nalubos akong nalulugod sapagkat hindi ipinagpalit ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa mga makalupang kaharian. Kayo'y magsipagpigil sa masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Mga kapatid, talagang nakakapikon ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Talagang aabusuhin nila ang kabutihan na ipinapakita ng Panginoon sa kanila. At sa huli, tayo pa ang pagwiwika ng kung ano-anong salita. Gayunpaman, labanan natin ang tukso ng galit, pagtatanim ng sama ng loob. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, matatapos din po. At higit sa lahat, naluluwalhati si Kristo kapag tayo'y nagtitiis. Bakit? Sapagkat hindi naman tayo nagtitiis na para lang sa sarili. Sumusunod tayo sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung ang mga pagtitiis natin ay para lang sa sarili natin, ay mahiya tayo. Kaya ang pagtitiis natin ay alang-alang kay Kristo, huwag natin ikahiya.
Ito ay kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Sa pangwakas na panawagan, mga kapatid, ang talaang kanan ni Kristo ay hindi lamang tala ng dugo, kundi tala ng biyaya. Sa bawat pangalang binanggit ni Mateo, mababasa natin ang katapatan ng Diyos sa gitna ng kabiguan ng mga tao. Sa mga hari at makasalanan, sa mga tapat at tumalikod, sa mga Hudyo at maging sa mga Hentil, iisa lamang ang patutunguhan ng kasaysayan. Ang linya ng kaligtasan ay dumadaloy kay Hesukristo na ating Panginoon. Ang mundong ito ay patuloy na nagtatayo ng sarili nitong kaharian. Maaring pati tayo, baka nagtatayo ka pa ng sarili mong kaharian. Mga kahariang gawa ng tao, mga trono ng kayabangan, mga pangalang gustong-gusto nating ipasok sa tala ng sanlibutan. Ngunit sa lahat ng ito, iisa lang ang may dugong karapat-dapat sa trono ng walang hanggang kaharian. Ang anak ni David, ang anak ni Abraham, ang anak ng Diyos. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. At Panginoon dapat ng buhay mo. At hari dapat ng buhay mo. Kaya sa ating pagtatapos, tinatanong tayo ng banal na Espiritu. Kung si Jesucristo ang hari ng lahat, siya ba ang hari ng iyong buhay? Siya ba ang hari ng aking puso? Kung siya ay nasa talaang kanan ng langit, nakatitiyak ka ba na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? At nakikita mong manifestasyon na ito sapagkat iyong ginagawa ang kalooban ng Diyos? Ang talaang kanan ni Mateo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na ang kanyang biyaya ay umaabot hanggang sa pinakamababa. At ang kanyang layunin ay kayang abutin ang lahat ng lahi, lahat ng kulay, lahat ng klase ng tao. Kabilang na tayong mga hintil. Kahit ang pinakamasamang tao ay kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Tayo ngayon ay kabilang sa kanyang kaharian, hindi dahil sa dugo ng ating lahi, kung hindi dahil sa dugo ni Kristo. Kaya't habang tayo ay nabubuhay, huwag tayong manatiling tahimik. Ipahayag natin ang kanyang mga karangalan. Ibahagi natin ang kaligtasang natamo natin. Ipasa natin sa susunod na salinlahi ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sa huli, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya tatanungin kung kaninong anak ka. Sinong lolo mo, sinong lola mo? Kung ikaw ba'y dugong maharlika? Ikaw ba'y Panginoong may lupa sa daigdig na to? O ikaw ba'y uring manggagawa? Ikaw ba'y timawa o aliping sa gigilid? Hindi yan tatanungin ni Kristo. Kundi tatanungin niya at hahanapin niya ang pusong tunay na kabilang sa kanyang kaharian. Ikaw ba'y nagpasakop kay Kristo? Ikaw ba'y tumugon sa tawag ni Kristo? Ikaw ba'y tumugon sa kanyang tawag ng pagsisisi at pananampalataya? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay narito na. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan, tulungan mo kami na ipahayag
hindi lamang sa aming salita, kundi sa aming buhay na binago ni Kristo. Ang karangalan ni Kristo. Si Jesucristo ay mahalaga. Higit sa lahat ng bagay. Oo, totoo, higit sa lahat, higit maging sa mga mahal namin sa buhay. Higit sa pagkain, higit sa inumin, higit sa material. Oo, higit sa buhay. Tulungan mo kami na makapamuhay kami sa isang radikal na pagpapahayag ng pananampalataya na wala kaming kinakatakutan sa buhay na ito. Hindi kami matatakot sa anong gagawin sa amin ng tao, sapagkat ang Panginoon ang aking katulong. Ingatan mo kami sa pag-ibig sa salapi. Ingatan mo kami sa mga tukso ng dyablo. Salamat po sapagkat tinawag mo kami. Narinig namin ang tawag mo sa kaligtasan. Nadama namin ang pag-ibig mo. Araw-araw. Nakita namin ang pagtatagumpay mo sa aming buhay, sa aming mga kasalanan. Subalit lipos pa rin kami ng mga kahinaan at mga kasalanan at mga pagsubok. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tulungan mo kami lahat. Tulungan mo kami na maging ilaw ng sanlibutan ito. Kagaya na si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tulungan mo kami makapaglingkod sa iyo ng tapat. May kasiyahan. May intensyon na sa lahat ng bagay na gagawin namin ay makilala ka ng mga tao. Tulungan mo kami. Ikaw ang hari ng aming buhay, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Hesus.